Hi guys, magandang araw po sa lahat. May a-applyan naman tayong isang online lending app for today's video. At ang pangalan ng lending app na ito ay Pesos.ph Quick Loan Online. At ito po yung kanilang ads na dumaan sa aking FYP. Kaya ito na naman ang i-review natin ngayon guys. Kung totoo po ba itong repayment plan na ipinapakita nila. So tara, applyan na natin. Let's go! So ngayon guys, dadaan muna tayo sa Play Store para hanapin at i-download ang kanilang app. At i-search na natin sa search bar, Pesos.ph. So ito po yun guys, Pesos.ph Quick Loan Online. At ang company name nito guys ay Philippine Rap Financing Corporation. So i-install na natin. Ano na naman kaya ang sistema sa pag-apply sa lending app na ito? Kaya bago natin ma-review ang kanilang totoong repayment plan, ay syempre kailangan muna nating applyan para to says to believe. At ayan na po guys, install na po siya. So i-open na natin. So ito na po ang kanilang permission request. So i-click lang natin itong understood. Click natin while using the app. While using the app pa rin. Click allow. And then click allow na natin lahat ito guys. So kailangan pa nating mag-register. Ilagay ko na dito ang aking active mobile number. And then i-click itong send para ma-verify ang aking cellphone number. At ito na po ang aking OTP. I-click na natin itong next. At ayan po, winelcome na tayo sa halagang 20,000 pesos maximum loan amount. At 0.06% per day daw po ang interest. At 120 days ang loan term. So ngayon, i-click na natin itong obtaining my limit. At ayan po, hingiin na po nila ang aking basic information. So una po dito ay ang aking educational background. At may pagpipilian po tayo dito guys. So ang pinili ko po dito ay itong high school. Next po ay ang aking email address. Next po ay ang aking marital status. So single ang pinili ko. Next po ay number of children. So of course, 0. Next po ay may mga katanungan po sila guys. How many internet loans do you have currently? Of course, 0 ang pipiliin natin yan guys. Next po, any overdue loans in the last 6 months? So syempre, no po ang pipiliin natin. Next, total overdue amount. So itong 0 to 1,600 PHP ang pipiliin natin guys. Next po ay overdue days. So itong 0 pa rin ang pipiliin natin guys. Next po, number of loans, 0 pa rin. Kailangan hindi po tayo honest sa part na ito guys. So ngayon, i-click na natin itong next. Next po ay ang ating income information. Una, ano po ang ating job status? So ilagay ko po dito itong full-time. Next po kung anong industry. At dahil wala dito sa mga selections, ay itong others ang pipiliin ko. Next po ay hingiin nila ang ating company name at address ng ating pinagtatrabahoan at ang contact number. So ipapass forward ko lang dito na part guys ha. Next po ay ang ating salary type at ang pinili ko po dito ay itong half a month salary. Next po ay ang aking salary payday 1. So ang pinili ko po dito ay itong 15. Next po ang ating payday 2. So ang pipiliin ko dito ay itong 30. Next po ay ang aking monthly income. Ang pipiliin ko po dito ay itong 16,000 pesos hanggang 32,000 pesos. At ayan po, so ngayon i-click ko na itong next. So dito sa next guys ay hingi na po nila ang ating document information. So kailangan ko na pong picturean ng aking valid ID. So wala po silang pagpipili ang mga type of ID guys. Kahit anong ID siguro ang tinatanggap nila. So ngayon, pindutin ko na itong may camera icon. So ito po yung mga instructions nila guys sa pagpicture ng ating ID. So pindutin na natin itong got it. So ang isa-submit kong valid ID guys ay ang aking driver's license. So ngayon, pindutin ko na itong may bilog na kulay green.
At ayan na po, automatic na pong nakasulat ang mga detalye na nakalagay sa aking valid ID. Tulad po ng ID number, ang aking gender, at ang aking birthday. So ngayon, pindutin ko na itong next. So next po ay kailangan na nila ang aking mukha. So magsi-selfie na po ako, i-click ko na itong face shot. And then pindutin itong may bilog na kulay green. Next po ay ang ating contact verification. So ito na po yung mga emergency contact guys. So tatlong mga contact persons ang kailangan ng pesos.ph guys. At ang una nito, kailangan ang contact info ng ating parents or pwedeng ating couple, children, brothers, pwede ring friend, pwede ring colleague, pwedeng others or pwede ring sa ating sister. At dito sa pangalawang contact person guys ay ganun pa rin. Pati na din sa pangatlo. So ipa-fast forward ko lang ang pag-fill up dito guys ha. At ayan po, na-fill upan ko na lahat. And then i-click ko na itong next. At dito sa last part guys ay ang ating reset information. Dito ay nakasulat na po automatic ang ating kumpletong pangalan. Kaya lang inedit ko kasi may mali. At dito sa baba ay may transfer method. So dito na po tayo mamimili ng mga e-wallet accounts or bank accounts kung saan natin gustong i-transfer ang ating pera na utangin dito. At ito po yung mga withdrawal channel na pagpipilian natin guys. Ito po e-wallet lang po at bank card. So ang pipiliin ko po dito guys ay itong e-wallet. At ito po yung mga e-wallets na pwede nating pag-transferan ng ating utangin dito. Itong GCash lang po, GrabPay at PayMaya. Itong tatlo lang po ang pagpipilian natin. So ang GCash po ang pinili ko. And then nilagay ko ng aking GCash number. And then sinulat ko ulit dito sa baba for confirmation. And then pindutin ko na itong next. And then nag-pop up ito. Congratulations, you have finished all the certifications. We have the best portfolio for you with a 90% approval rate. So i-click ko na itong apply now guys. So ngayon binalik po ako dito sa dashboard guys. At may credit limit na po silang binigay sa akin. 1,500 pesos. Masyadong maliit ha, pero okay lang. So i-click natin itong apply now para makita natin ang kanilang totoong repayment plan. So ito na po yun guys, dito na po tayo magkaalaman. So i-review na natin ang kanilang repayment plan. Sa loan amount na 1,500 pesos, ang loan term daw ay 120 days. Ang marireceive na lang natin guys is 930 pesos. Dahil babawasan ng service fee na 570 pesos. Dito talaga tayo manghihina sa service fee na ibabawas guys. At ang number of term ay 2 terms. So ito na po ang kanilang repayment plan. Sa first term repayment amount ay kailangang mababayaran na natin itong 1,485 pesos. So 15 pesos na lang po ang naiwan para mag 1,500 pesos. So tingnan pa natin ang kanilang buong repayment plan. So ito po yung first repayment date guys, March 5, 2025. So nag-apply ako nito is February 27. So 7 days lang po guys, kailangang mababayaran na natin itong 1,485 pesos. At ang remaining na 15 pesos guys ay sa June 27 pa po ang repayment due date. Ay oo nga naman, 120 days nga, pero sa first repayment due date pa lang ay almost fully paid na tayo. Nako. Isang panluloko na naman ito. So, scam po yung mga ipinakita nilang mga repayment plan sa kanilang mga ads, guys. Hindi po yun totoo. Ang tukso lang nila yun sa mga tao. Kaya lagi ko talaga itong sasabihin sa atin lahat, guys, na lagi po tayong mag-ingat sa ating ina-apply ang mga ula ngayon. Suriin talagang mabuti ang kanilang repayment plan bago ipagpatuloy ang application. So, that's all for today, guys. Don't forget to like and share this video para ma-aware din po ang iba. At huwag rin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel o mag-follow sa aking Facebook page para sa iba pa pong mga reviews sa mga naglalabasang ula ngayon. Salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.